Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Kiara habang nakatitig sa maleta niya na nasa sulok ng kwarto. Mahirap para sa kanya na lisanin ang hasyenda ng kanyang ama dahil may iwan niya ang isang taong mahalaga sa buhay niya. Ngunit kailangan niya itong gawin dahil maaaring bumagsak ang kumpanya ng kanyang ama kapag hindi pa siya kumilos. Aalis ka na po, Mama? Napalingon si Kiara sa nagsalita at nakita niya si Rafael na nakatayo sa tapat ng pinto. Tipid na ngumiti si Kiara at lumapit sa isang batang lalaki. Lumuhod siya para magbantay ang mga mata nila. Hindi ba naipaliwanag ko na to sa'yo? Many times already, anak. You understood naman, di ba? Tumango ang batang lalaki. Kahit na mababakas sa mata nito ang lungkot. Babalik ka naman po, di ba? Tanong kay Kiara ng kanyang anak. Every weekend, I'll be here. Gagawin ni Mama lahat para makabalik ako sa'yo. Behave here and wait for me. Huwag mong pasasakitin ang ulo ni Grandpa. I will miss you, Mama. Please call me when you have time. Niyakap niya ang kanyang anak. Sa loob ng 7 taon, ngayon lang siya malalayo sa anak niya. Mahirap ngunit kailangan gawin ni Kiara dahil hindi siya papayag na may ibang mamamahala sa kumpanya ng ama. Gagawin niya ang responsibilidad niya bilang isang tunay na tagapagmana. I already talked to my friend. May bodyguard na maghihintay sa iyo pagdating mo sa airport. Saad ni Don Benjamin, habang nag-uusap silang mag-ama sa may living room. Hindi alam ni Kiara kung sasang-ayon siya sa kagustuhan ng kanyang ama na magkaroon siya ng bodyguard habang nasa Manila para sa sarili niyang kaligtasan. Dad, do I really need to have a bodyguard? Kiya, anak. Maruming maglaro ang mga kakilala ko sa negosyo. Kaya kailangan mo ng gwardya na magbabantay sa'yo. Malayo ka sa amin. Kaya ang kagustuhan ko maging ligtas ka. Paliwanag naman ng kanyang ama. Walang nagawa si Kiara kundi pumayag sa gusto nito. Naiintindihan niya naman ang kanyang ama na iniisip ang kanyang kaligtasan. Dapat nga, magpasalamat pa siya. Dumating ang araw ng pag-alis niya at mabigat ang dibdib ni Kiara habang bumababa ng hagdan. Pagdating niya sa living room, naroon si Rafael at bakas sa mukha ng bata ang kalungkutan. I will miss you, Mama. Tumakbo palapit sa kanya si Rafael at yumakap sa binti niya. Ilang sandali pa lumipas, narinig na ni Kiara ang pag-iyak ng kanyang anak. Pakiramdam niya winawasak ang puso niya kapag naririnig niya ang pag-iyak ni Rafael. Lumuhod siya nang sa gayon, mapantayan niya ang anak at niyakap ito. Agad na tinago ng batang lalaki ang mukha sa leeg ng ina at doon pinakawalan ang mahihinang paghikbi. Don't cry na, baby. Akala ko ba naiintindihan mo ang tungkol sa pag-alis ko? Why are you still crying? Wala na po magbabasa ng story sa akin every night. I'll sleep alone in our bed. Humihikbing saad ni Rafael. Tatawagan ko yung yaya mo tuwing gabi at sasabihin ko sa kanya, babasahan ka niya ng kwento o di kaya ako mismo magbabasa para sa'yo over the phone. Is that okay, baby? Mahinahon niyang saad sa anak. Lumipas ang ilang sandali, kumalma na ang bata at humiwalay na ito sa pagkakayakap sa kanya. Lumapit siya sa kanyang ama at niyakap ito. Ma'am Kia, handa na po ang sasakyan. Saad ng tauhan ng kanyang ama na maghahatid sa kanya sa airport. Muli niyang nilapitan si Rafael at hinalikan nito sa pisngi. Lumabas siya ng mansyon na may mabigat na dibdib. Kundi lang natatakot si Kiara sa haharapin niya sa Maynila. Kapag sinama niya ang anak, siguro hindi sila magkakalayo. Ngunit hindi pa rin handa si Kiara at para sa kanya, sa hasyenda, mas tigtas si Rafael. Titiisin niya muna na malayo sila sa isa't isa, kesa sa kapiling nila ang isa't isa ngunit puno naman siya ng takot at pangamba sa bawat dadaang araw. Pagdating ni Kiara sa Maynila,
Hinintay niya ang kotseng susundo sa kanya at ang bodyguard niya na ngayon lang niya makikita. Ilang minuto lang ang lumipas, may pulang kotse na huminto sa harapan niya. Kumunot ang noo ni Kiara habang hinihintay ang nagmamaneho ng kotse na bumaba. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang naka-all black na lalaki sa may driver's seat. Humarap ito sa kanya at pakiramdam ni Kiara, huminto ang kanyang mundo na makita ang pamilyar na mukha ng binata. "Oh, what are you doing here? Anong ginagawa mo dito?" Kabado, naguguluhan at gulat niyang tanong habang nasa harapan niya ang lalaki. "Good afternoon, Miss Kiara Dennis. I'm Ralph Gomez, and I will be your bodyguard." Umiling si Kiara. Ayaw niyang maniwala sa sinasabi ng kaharap. Ramdam niya ang panginginig ng kamay niya at may kabang namumuo sa kanyang dibdib. Hindi takot ang nararamdaman ni Kiara kundi galit. Kumuyom ang kamao niya at matalim na tinignan si Ralph. "I will talk to my father. Sasabihin ko palitan ng bodyguard ko." Seryosong saad niya at hindi inaalis ang tingin sa lalaki. "You can't do anything about it, Kia. Don Benjamin already signed a contract. He paid 1 million because he wants me to be your bodyguard." Wika ng lalaki sa malamig na boses. Ginulo ni Kiara ang kanyang buhok. Hindi siya makapaniwala sa naririnig mula sa lalaking nasa harapan niya. Sa lahat na maaaring kuning bodyguard ng kanyang ama, bakit ang lalaki pa na ito ang kinuha ng kanyang ama? Sa lumipas na 7 taon, hindi inaasahan ni Kiara na muling magtatagpo ang kanilang landas ng lalaking minsan din niyang minahal. Ang lalaking niloko siya at dinurog ang puso niya. Ito ang isa sa mga kinatatakutan niya sa pagbalik sa Manila. Ang dahilan kung ba't mas pinili niyang magkahiwalay sila ng anak niya, dahil ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay ang ex-boyfriend niya at ang ama ng anak niyang si Rafael. Hindi pa rin maalis ang galit na nararamdaman ni Kiara sa lalaking nagmamaneho ngayon ng kotse na sinasakyan niya. Wala siyang nagawa ng isakay na nito ang maleta niya sa kotse. At hindi rin naman alam ni Kiara kung saan ang kondo niya. "Bakit ka pumayag sa gusto ni Dad? Are you out of your mind?" "Hindi ka baliwan na gawin ang trabaho ko, Miss Kiara. Ginawa ko lang kung anong inutos sa akin. At yun ay ang maging bodyguard mo." Sagot ni Ralph sa kanya. Gusto niyang magalit. Dahil ito ang kinuha ng kanyang ama bilang tagabantay niya. Hindi niya alam kung hindi ba tanda ng ama niya na ito ang lalaking nang iwan sa kanya at sa anak niya. Muli siyang binalot ng takot dahil baka nasabi na ng kanyang ama ang tungkol kay Rafael. Natatakot siya na baka kunin ang kanyang anak ng lalaking ito. "You know that it's me. Then why didn't you decline to my father's offer?" "Ayaw ko lang sirain ang tiwala sa akin ni Don Benjamin. He is my father's trusted friend. Kaya sino ba naman ako para tanggahan ng isang mabuting tao?" Napairap na lamang si Kiara sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinasabi nito. Baka nga pinaplastic lang siya ng lalaki. Pati ang kanyang ama. Dahil nag-abot ba naman si Don Benjamin ng malaking halaga para pumayag ito na maging bodyguard niya? So plastic. Baka nga pinilit ka lang ng ama mo. My father didn't know about this. Kaya hinto mo na yung pag-iisip mo na baka pinilit na ako ni Dad. Hindi naman nakasagot si Kiara sa sinabi ng ex niya. "Don't worry, I'm just here to do my job. No personal issue." Umarko ang isang kilay ni Kiara dahil sa narinig mula sa lalaki. Iniisip yata nito na kaya gano'n na lamang ang pagkadisgusto ni Kiara na maging bodyguard ng lalaki dahil sa past nila. Wala namang pakialam si Kiara tungkol sa nakaraan nila. Hindi lang niya gusto ang idea na ex-boyfriend niya ang makikita niya araw-araw. Napabuntong hininga na lamang si Kiara nang huminto ang sinasakyan niya sa parking lot ng isang condominium building. Sa wakas, maghihiwalay na rin ang landas nila. Pagkabukas sa elevator, iniwan ni Kiara ang gamit niya sa lalaki.
at hindi man lang niya ito tinulungan na magdala. Agad siyang dumiretso sa kondo at pumunta sa kwarto para tawagan ng ama. Hindi rin nagtagal, sumagot na rin si Don Benjamin sa tawag. What's the problem, Iha? Nakarating ka na ba sa unit mo? Bakit siya ang kinuha mo bilang bodyguard ko? Dad, you know what happened between us 7 years ago? Bunga di Kiara sa ama. Kalmado lang siya pero ramdam pa rin sa boses niya ang inis. Kilala ko si Ralph, anak. Siya lang ang kaya kong pagkatiwalaan tungkol sa kaligtasan mo dahil alam ko hindi kanya pababayaan. Paliwanag ng kanyang ama. But still, Dad, dapat sinabi mo pa rin sa akin ang tungkol dito. What if he finds out about... Wala akong sinabi tungkol kay Rafael. Ikaw ang ina niya. Ikaw lang may karapatan na ipaalam sa lalaking yan ang tungkol sa anak ninyo. Nakahinga ng maluwag si Kiara dahil sa sinabi ng ama. Ayaw niyang malaman ni Ralph ang tungkol sa anak niya dahil natatakot si Kiara na baka kunin ng lalaki ang anak niya. Why him, Dad? Lumayo ako dahil ayoko na magkaroon ulit ng koneksyon sa lalaking yon. That is my final decision, Kiara. Ralph will be your bodyguard. Seryosong wika ng kanyang ama bago binaba ang tawag. Hindi napigilan ni Kiara ang inis sa ama. Sinusubukan pa niya na tawagan ulit ang kanyang ama ngunit hindi na ito sumasagot. Mukhang wala na siyang ibang magagawa, kundi tanggapin ang bodyguard niya ay ang kanyang ex-boyfriend. Lumabas muli si Kiara ng kanyang silid upang kunin ang gamit. Ngunit napahinto siya nang makita si Ralph na nasa sala. Nakaupo ito sa sofa at abala sa cellphone nito. Bakit nandito ka pa? Tapos na ang trabaho mo, pwede ka nang umuwi. Bigla niyang saad kaya napatingin sa kanya ang lalaki. Kumunot ang noo nito at tinaasan lang ng kilay si Kiara. What do you mean? Bodyguard mo ako. Dapat lang nakabantay ako sa'yo bawat minuto. Napanganga siya sa naging sagot nito. Nag-cross ang kamay niya sa tapat ng dibdib, sabay arko na isang kilay niya. Wala akong kapansanan at hindi ako imbalido para bantayan mo ko. Kaya pwede ka nang umalis. You are not my boss. Ang ama mo ang boss ko. Siya nagbayad sa akin para dito at para bantayan ka. Kaya wala kang magagawa kung dito ako titira. No, you can't stay here. Pwede ka namang kumuha na ibang condo unit. Basta wag lang dito. Kung gusto mo ako pa magbabayad. Pamimilit niya sa lalaki para lang mapaalis ito sa condo. Napailing na lang si Ralph. Tumayo na mula sa pagkakaupo sa sofa. Saka na, kapag sinabihan ako ni Don Benjamin. Sabi nito, bago naglakad palayo sa dalaga at pumunta sa isang kwarto na malapit sa kusina. Oh, shit! Kainis! I can't believe this is happening. Sa sobrang inis ni Kiara, sinipa niya ang luggage na nasa harapan at nanlilisik ang mata na nakatingin sa pinto ng kwarto na kinaroroonan ng lalaki. Hindi niya matatanggap na ang lalaking yon ang bodyguard niya. Tapos, magkakasama pa sila sa isang bubong. Naiinis siya dahil ang lalaking sinusubukan niyang kalimutan sa loob ng 7 taon. Muli na namang nanggugulo sa tahimik niyang buhay. Ngayon, kailangan nang mag-ingat ni Kiara sa bawat kilos niya. Isang maling kilos lang niya posibleng malaman ni Ralph ang tungkol sa anak nila at ayaw niya yung mangyari. Lumipas sa mga araw, tinanggap na lamang ni Kiara ang pagiging bodyguard ng ex niya. Wala na siyang magagawa. Ama niya ang nagdesisyon sa bagay na yon. Kaya sa nagdaang araw, hindi naging payapa ang buhay nila sa isang condo unit. Para silang mga aso't pusa, kung mag-away araw-araw. Sa tuwing nakikita ni Kiara ang mukha nito, nasisira na agad ang araw niya. Ano ba ang bagal mo? Reklamo niya, habang nasa unahan niya ang lalaki, na nagtutulak ng pushcart na naglalaman ng mga kailangan ni Kiara sa kanyang kondo. Lumingon ito sa kanya, nang nakakunot ang noo. Ikaw kaya magtulak? Ang dami mong pinamili, di naman kailangan. Sagot nito, at iaabot na sana sa kanya ang handle ng pushcart. Ngunit pinagtaasan niya lang ito ng kilay. Nagrereklamo ka na? Remember, bodyguard kita. Trabaho mo na sumunod sa mga utos ko. Napabuntong hininga na lang ang lalaki at muling tinalikuran si Kiara.
Hindi na siya nakipagtalo pa sa babae. Kahit ano namang sabihin niya, hindi siya mananalo kay Kiara. Nauna nang maglakad si Kiara at nakasunod sa kanya si Ralph. Sa hanay ng mga gatas, nakita ni Kiara na mataas ang pinaglalagyan ng gusto niyang brand ng gatas. At kahit anong haba ng kamay niya, hindi niya ito maabot. Lalapit na sana si Ralph para tulungan ng babae. Ngunit may nauna ng ibang lalaki. Ito ang umabot ng gatas na kinukuha ni Kiara. Nalaki ang mata ni Kiara na makita ang isang pamilyar na muka. "Is that you, Leon?" Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. "Ako nga, Kia. How are you? Bigla ka nalang nawala matapos ang graduation natin sa college." Hindi agad nakasagot si Kiara. Nung panahon kasi na yon, doon niya nalaman na niloloko siya ni Ralph. Umalis siya at bumalik si Kiara sa hasyenda ng kanyang ama at doon din niya nalamang nagdadalang tao siya. "It's a long story, Leon. Ikaw, kamusta ka na?" I'm good. Actually, I'm opening a new business right now." "That's good to hear, Leon." Hindi natapos sa sasabihin ni Kiara nang biglang may tumikim sa likuran niya. Lumingon siya at nakita niya si Ralph na seryosong nakamasid sa kanila ni Leon. "Ma'am Kia, kailangan na po nating bilisan dahil baka abutan tayo ng traffic." Saad nito at inirapan lang ni Kiara ang lalaki. "Nako, mukhang naistorbo kita. Sige, sa susunod na lang ulit." Paalam ni Leon at naglakad na ito papalayo mula kay Kiara. Sumimangot ang dalaga at nanlilisik ang mga mata na tumingin sa bodyguard niyang pasipol-sipol habang tinitignan ng iba't ibang brand ng gatas. "Anong traffic? Malapit na itong grocery store sa condo unit ko, Ralph." Hindi napigilan ni Kiara ang inis niya sa lalaki. Wala na talagang ginawa ito ng maayos kundi sirain ang araw niya. Ang ganda na pakikipag-usap niya kay Leon tapos biglang mang-aabala. "Nandito tayo para mamili ng gamit para sa condo mo, hindi para makapag-usap sa Leon na yon." Masungit na sabi ni Ralph at tinulak na ang pushcart papunta ang cashier. Naikuyom ni Kiara ang palad sa sobrang inis dahil sa ex-boyfriend niya. Hinahabaan niya na lang ang kanyang pasensya dahil alam niyang magagalit ang kanyang ama kapag pinalayas niya ang lalaki. Kahit yun naman talaga ang nais niyang gawin. Sa sumunod na araw, pagkatapos ng trabaho sa opisina, tinawagan niya si Rafael para kamustahin ito. Gabi na, sigurado siyang tapos na itong kumain. "Mama, I miss you na po." Hindi napigilan ni Kiara nang ngumiti nang marinig ang boses ng kanyang anak na nasa kabilang linya. "I miss you too, baby. Kumain ka na ba ng dinner?" "Yes po, Mama. Sabay po kami ni Grandpa kumain ng dinner." "That's good to hear, anak. Matulog agad ha para lumaki ka agad." Lagi niyang sinasabihan si Rafael na matulog ng maaga para hindi masira ang sleeping habit ng kanyang anak. Nakakasira din kasi sa kalusugan ng isang bata ang laging pagpupuyat. "Mama, uwi ka po this weekend?" "Yes, baby. Friday night pa lang. Babiyahe na ako papuntang hasyenda." Narinig niya ang pagtawa ng anak sa sinabi niya. Last weekend kasi hindi nakauwi si Kiara dahil nag-uumpisa na siyang buhayin muli ang negosyo ng kanyang ama. Kaya kahit weekend, kailangan niya magtrabaho. Buti na lang hindi nagtampo sa kanya si Rafael nang sabihin niyang hindi siya makakauwi. "Sino kausap mo?" Natulos si Kiara sa kinatatayuan niya nang marinig ang boses ni Ralph. Hinarap niya ito at naabutan niya ang lalaki na nakatingin sa kanya habang nakakunot ang noo. "Are you with someone, Mama?" Agad pinatay ni Kiara ang tawag. Ramdam niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. Kahit hindi naman narinig ni Ralph ang boses ng anak niya. "It's just about business." Sagot niya sa lalaki at hindi pinahalata ang panginginig ng kanyang kamay. "Kumain ka na ba ng dinner?" Biglang nagbago ang emosyon ng mukha ni Kiara sa tanong ng lalaki. "Wait, let's clear everything here, Mr. Gomez. Ang trabaho mo lang sa buhay ko, maging bodyguard ko. Wala kang pakialam kung kumain ako ng dinner o hindi." "I'm sorry about that. Nagtanong lang naman ako. Hindi na mauulit." Sagot ni Ralph at umiwas ito ng tingin. "Ang kailangan mo lang gawin, bantayan ako at sumunod sa mga utos ko.
Hindi mo dapat pinapakailaman ang buhay ko. Naintindihan mo ba? Dagdag pa ni Kiara at tumango na lamang ang lalaki. Tinalikuran niya si Ralph at naglakad siya patungo sa kanyang kwarto. Nakahinga siya ng maluwag nang maisarado niya ang pinto ng kanyang silid. Hindi maalis sa isip niya na muntik nang marinig ni Ralph ang pag-uusap nila ng kanyang anak. At sigurado siya na narinig ni Rafael ang boses ng lalaki nang magtanong ito. Sa susunod, tatawagan na lang niya ang anak sa opisina para malayo kay Ralph. Nasa opisina ngayon si Kiara. Kaharap niya ang patong-patong na paperworks. Kailangan niyang matapos ito dahil nangako siya kay Rafael na uuwi siya. Hello, Faye. Can you ask the head of marketing department about their final report last month? Utos niya sa kanyang sekretarya na kausap sa intercom. Copy, Miss Kia. Sasabihin ko na po agad ang tungkol doon sa marketing department. Pagkatapos niya makipag-usap sa kanyang sekretarya, muli niyang hinarap ang kanyang paperworks. Sumapit ang lunch, doon siya nakaramdam ng gutom. Kaya agad niyang tinawagan si Ralph pero hindi ito sumasagot. Inis na lumabas si Kiara sa kanyang opisina at sumakay ng elevator para puntahan ng lalaki sa may lobby. Ngunit pagdating niya sa may lobby ng kumpanya, wala si Ralph doon. Muli niya itong tinawagan ngunit cannot be reached pa rin ng lalaki. Nasaan na kaya yung lalaking yun? Inis niyang tanong sa sarili. Gutom na siya kaya mas lalong umiinit ang ulo niya. Tapos, hindi pa niya malaman kung nasa na magaling niyang bodyguard. Umalis ito na hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Lumabas siya takmang papara ng taxi. Nang mahagip ng kanyang mata ang katapat na coffee shop ng kumpanya. Hindi niya napigilan ng galit na nararamdaman nang makitang magkasama ang dalawang pamilyar na tao. Pinuntahan niya ang kinaroroonan ni Ralph. Dire-diretso siya sa table ng dalawa na makapasok si Kiara sa loob ng coffee shop. Mabilis ang kanyang hakbang. At sa sobrang inis, malakas niyang hinampas ang mesa ng dalawa. Umalingaw-ngaw ang tunog kaya't napatingin ang ibang customers. Parehong napatingala si Ralph at Blair. Gulat na gulat. Habang si Kiara matalim ang tingin na parang kaya silang tunawin ang galit niya. Ganito ba dapat ang ginagawa sa oras ng trabaho, Mr. Gomez? Aniya. Kanina pa kita tinatawagan. Busy ka lang pala sa babae mo. Mabilis na bumuka ang bibig ni Blair. Halatang kinakabahan sa biglang pagsulpot ni Kiara. Kiara, kinakausap ko lang si Ralph. May tatanong kasi talaga ako sa kanya eh. Hindi ka ang kausap ko, Blair. Putol niya. Malamig at may kasamang panguuyam. Bumaling ulit siya kay Ralph. Halos naglalagablab ang mga mata. Ikaw, gusto mo ba na ipaalam ko kay Dad na hindi mo ginagawa na maayos ang trabaho mo? Lagi mong pinagmamalaki na ayaw mong sirain ang tiwala niya pero ito ang ginagawa mo? What's the problem, Kiara? Napapatingin na sa'yo yung mga tao dito. Mahinahon pero may bakas ng pag-aalala ang tono nito. Kanina pa kita tinatawagan pero di ka sumasagot. Bulyaw ni Kiara. Halos mabasag na ang boses niya sa tindi ng emosyon. Kinapa ni Ralph ang bulsa niya at nang mapagtantong wala doon ang cellphone, napamura ito ng mahina. Shit, naiwan ko sa kotse. Narinig yun ni Kiara pero hindi na siya nagtagal. Mariin ang hakbang niyang palayo. Ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang presensya habang naglalakad palabas ng coffee shop. Sa gilid ng pandinig niya, dinig pa niya ang boses ni Ralph na tinatawag ang pangalan niya. Pero, hindi niya ito nilingon. Sa sobrang inis ni Kiara, nawala ang nararamdaman niyang gutom. Bumalik na lang siya sa kanyang opisina. Pagsapit ng hapon, magkasama na naman silang dalawa dahil tapos na ang trabaho ni Kiara. Pauwi na sila ngayon sa kondo niya. Nasa backseat siya. Kanina pa niya nahuhuli si Ralph na tinitignan siya sa rearview mirror. Umiirap lang naman si Kiara at hinahayaan ng lalaki sa ginagawa nito. Kukunin ko ang gamit ko, tas ihatid mo ako sa airport. Napatingin sa kanya si Ralph dahil sa sinabi niya. Saan ka pupunta? Kailangan ko bumalik ng hasyenda. Sasamahan na kita. No? Di mo na ako kailangan samahan. Hindi ko na kailangan ng bodyguard sa hasyenda ni Dad. Sagot niya sa lalaki at nagpasalamat na lang siya ng lihim
dahil hindi na ito nagpumilit pa. About what happened earlier. Don't bother explaining. I know that she is your girlfriend. Hindi naman masama makapagkita sa nobya, Ralph. Ang ayoko lang, sa oras ng trabaho pa talaga kayo nag-usap. At wag mo ang iniiwan niya cellphone mo. Paano kung may emergency? Sermon niya sa lalaki. She is not my girlfriend. May tinatanong lang siya sa akin tungkol sa kapatid ko. At aksidente lang ang pagkikita namin kanina. Paliwanag ni Ralph. Whatever. Kapag naulit pa ito, sasabihan ko si Dad na palitan ka na. Nagkakalinawan ba tayo, Mr. Gomez? Tumangulang si Ralph at hindi na ulit nagsalita. Hindi maintindihan ni Kiara kung saang parte siya nainis. Dahil ba hindi siya nasamahan ni Ralph na kumain sa favorite niyang restaurant? O dahil sa eksenang naabutin niya sa coffee shop? Kaya gusto niyang umalis at umuwi muna sa hasyenda dahil gusto na ni Kiara na makita ang anak niya at gusto niyang makalayo sa lalaking nagmamaneho ngayon ng sinasakyan niya. Pagdating nila sa kondo, agad siyang tinulungan ni Ralph na kunin ang gamit niya. Pinipilit pa siya nito na kumain, ngunit nagalit lamang siya dito at iniwan na ito sa loob ng kondo. Higit sa lahat na ayaw niya yung pinipilit siya. Lalo na wala siya sa mood ngayon. Hindi niya kinausap ang lalaki hanggang sa makarating sila ng airport. Tawagan mo na lang ako para malaman ko kung kailan ka uuwi at masundo kita. Pahabol pa ni Ralph ngunit hindi niya pinansin ang huli nitong sinabi. Saka lamang siya nakahinga ng maluwag nang makarating na siya sa airport. Sa wakas, makakalayo na siya mula sa ex-boyfriend niya kahit sa maikling panahon lang. Uwing-uwi na siya dahil gusto niya na makita si Rafael. Bumalik na si Kiara na hasyenda. Wala na siyang ibang hinangad kundi makapiling ang anak. Kaya nang magising siya kinaumagahan at naramdaman ang maliit na kamay na nakayakap sa kanya, napangiti siya. Good morning, Mama. Bati ni Rafael sabay halik sa kanyang pisngi. Medyo magulo pa ang buhok ng bata at namumungay pa ang mga mata. Pero hindi matatawaran ang lambing sa boses nito. Good morning, baby. Did you miss Mama? Tanong niya, ramdam ang init sa dibdib habang pinagmamasdan ang mukha ni Rafael. Agad itong tumango at halos mapunit ang ngiti. Sobrang miss kita, Mama. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Dama ang malambot itong katawan sa kanya. Sandali silang nanatili sa ganong posisyon na parang ayaw bitiwan ng isa't isa. Naamoy niya pa ang natural na amoy ng bata, pinagsamang gatas at sabon na lalong nagpalambot sa puso niya. Promise, Rafael, I'll always come back to you, anak. Mas lalo lang kumapit si Rafael at sa mga mata nito, walang ibang mundo kundi ang presensya ng kanyang mama. Pagbaba nila, bumungad ang amoy ng bagong lutong longganisa at mainit na pandesal. Naroon na si Don Benjamin, nakaupo sa head ng mahaba nilang dining table habang nakasandal at umiinom ng kape. Agad lumapit si Rafael, kumapit sa kanyang lolo at nagmano. Morning, Lolo. Oh, gising na pala kayo. Halika, sabay-sabay na tayong kumain ng agahan. Umupo na sila at agad nilagyan ni Kiara ng pagkain ng plato ng kanyang anak. Habang kumakain, sabik na nagkwento si Rafael at halos kumikislap na ang mga mata. Mama, pinapanood ko po kahapon kung paano nila hinuhuli yung kalabaw. Naawa ko kasi pahigpit ng pahigpit yung tali sa liig. Nabahala si Kiara. Napatingin agad siya sa anak at napakunot ang noo. Rafa, next time huwag ka na pupunta doon. Delikado yon. Baka madamay ka kapag nagwawala ang mga hayop. Tumigil sandali si Don Benjamin sa pag-inom ng kape at natawa ng mahina. Hayaan mo na, Iha. Lumalaki na kasi ang anak mo. You just want to learn something new. Umangat ang isang kilay ni Kiara. Nilapag niya ang kutsara at tinidor at tumitig sa ama. Ang sabihin mo, Dad, naaaliw ka. Kasi posibleng maging hasyendero ang anak ko. Magugulat na lang ako isang araw. Baka tinuturuan mo na si Rafa kung paano magpatakbo ng hasyenda. Bahagyang tumuwid ang upo ni Don Benjamin. Seryoso ang muka.
He is my grandson, Kia. Dapat lang na siya magmana ng hasyenda. Natahimik ang lamesa ng ilang segundo. Binalik ni Kiara ang tingin sa anak. Marahang pinisil ang balikat nito at kumiti. Kahit may bigat sa loob niya. Hindi siya tutol na si Rafael ang susunod na mamamahala. Pero para sa kanya bata pa ito. Dapat mo nang malasap ang ibang klase ng buhay at hindi lang ang nakasanayang mundo ng hasyenda. Matapos ang ilang araw sa hasyenda, bumalik si Kiara sa syudad para ipresenta ang bagong proyekto sa harap ng board members. Malinis ang conference room, malamig ang aircon, puno ng malalaking screen na naghihintay sa kanyang presentation. Tahimik ang lahat nang pumasok siya. Suot ang kanyang tailored suit at dala ang laptop. Confident ang kanyang bawat takbang, pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang tensyon at lahat ng matay nakatutok sa kanya. Good morning everyone! Panimula niya sabay pindot sa remote. Lumitaw sa screen ang blueprint ng renovation project at modern design proposal para sa kumpanya. I believe it's time for us to embrace change. We've built a legacy, but we cannot allow ourselves to look outdated. Sunod-sunod ang pagpapakita niya ng slide. Bago at modernong furniture, renovated lobby at eco-friendly facilities. Habang nagsasalita, kita sa kanya ang kasiguraduhan. Steady ang boses, matalim ang tingin at klaro ang bawat punto. Pagkatapos ng presentation, may ilang saglit na katahimikan bago nagsimulang magpalakpakan ng board members. Napangiti si Kiara at nakahinga ng maluwag. Good job, Miss Dennis. I like your new project. Anang isang board member na si Mrs. Vegas. Makakatulong talaga ito para sa idea mo, sa imahe ng kumpanya. Thank you. I just want the best for the company. Our people deserve growth. And our clients deserve progress. May ilan pang nagbigay ng papuri sa kanya. Ngunit hindi rin nakatakas sa mata ni Kiara ang ilang tahimik lang. Walang ekspresyon, para bang hindi masaya sa plano niya. Ngunit hindi niya na pinansin yon. Ang mahalaga, nakumbinsi niya ang karamihan. At isa itong hakbang, papunta sa mas matatag na kinabukasan ng kumpanya nila. Pagkatapos ng matagumpay na meeting, magaan ang pakiramdam ni Kiara habang naglalakad papunta sa opisina niya. Nakataas ang ulo niya, dala ang kumpiyansa mula sa papuri ng mga board members. Ngunit ang bumukas ang pinto ng opisina, agad siyang natigilan. Nandoon si Ralph, nakasandal sa gilid ng mesa niya, nakahalukip-kip at seryoso ang tingin. Kita sa matalim nito mga mata na kanina pa naghihintay. What are you doing here? Malamig na tanong ni Kiara. Agad na bumagsak ang saya na kanina nasa mukha niya. Nagangat ang kilay si Ralph at kita ang inis sa ekspresyon nito. Bakit di ka nagsabi na uuwi ka galing asyenda? Kay Leon ka pa talaga nagpasundo? Ano silbi ko bilang bodyguard mo kung iniiwasan mo ako? Mabigat ang hakbang ni Kiara papasok. Diretsong nilapag ang folder sa mesa. Di ba sinabi ko na ayaw ko nang ginugulo mo ako? At saka ba't ako tatawag? Bakit? Baka maabala pa kita. Di kaya naman yung date yun ni Blair. Bahagyang tumigas ang panga ni Ralph. Lumapit ito na isang hakbang. Ramdam ni Kiara ang tensyon sa pagitan nila. Kiara, makinig ka naman sa akin. Walang namamagitan sa amin ni Blair. Nung nagkita kami nung araw na yon, aksidente lang yon. Whatever you say, Mr. Gomez. Basta tandaan mo kapag naulit pa ito, you're done. And I can always tell my dad to replace you. Saglit na natahimik si Ralph. Kita sa mata niya ang tampo at bigat na hindi masabi. Pero pinili na lang nitong tumango at umurong ng bahagya. Pinaalis na ni Kiara si Ralph. Wala siyang oras para makapag-away sa lalaki. Maganda ang nangyari sa kanya sa araw na ito. At ayaw ni Kiara na masira ang mood niya dahil kay Ralph. Hindi pa rin maintindihan ni Ralph kung bakit tuwing babalik si Kiara sa hasyenda, ayaw siya nitong pasamahin. Para bang pilit siyang tinataboy mula sa espasyo ng dalaga. Ngunit wala siyang magagawa kundi intindihin si Kiara. Ano, kaya mo pa ba, pre? Biro ni Lucio, ang kaibigan niya,
habang nakaupo ito sa swivel chair sa tapat niya. Kakayanin. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Humigpit ang hawak niya sa ballpen, kasabay ng bigat ng kanyang tinig. I want her back, Lucho. At gagawin ko lahat para makuha ko siya ulit. Siyempre, kaya nga kinasabot mo si Don Benjamin para makalapit ka lang ulit sa ex mo, di ba? Bahagyang napangisi si Ralph. Totoo ang sinabi ng kaibigan niya. Nakahanda siyang magpanggap bilang bodyguard kung yun lang ang paraan para muling mapalapit kay Kiara. Well, that's the only thing I know para makalapit sa kanya. Wala na yan, bro. Hulog na hulog ka na talaga. Hindi naman siya sumagot. Totoo naman kasi. 7 taon man ang makalipas, hindi na wala ang pagmamahal niya para kay Kiara. Matapos ang usapan, diretso si Ralph sa opisina ng kanyang ate na si Rina. Ngunit bago pa man niya maitulak ang pinto, natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses. Ate, please help me. Hindi ko kaya mawala ulit sa akin si Ralph. Hindi ko na kaya maghintay pa na 1 pang taon. Saad ni Blair sa kapatid niya. Dahan-dahan siyang umatras, nakikinig mula sa siwang ng pinto. Dear, I'm sorry, but I cannot decide for my brother's future. 7 taon na kitang hinahayaan na gumawa ng paraan para mahulog siya sa'yo pero ang narinig niya ay nagdulot ng galit sa dibdib niya. Sa loob ng 7 taon, naakala niyang pagkakaibigan lang ang namamagitan sa kanila ni Blair, may iba pa pala itong balak. At ito'y mahulog ang damdamin niya sa dalaga. Ngunit malabo na mangyari yon. Nangako siya sa kanyang sarili na isang tao lang ang mamahalin niya at nais niya makasama habang buhay. Si Kiara yon. Akala ko sapat na yung ginawa ko nung college kami eh. Sinabi ko kay Kiara na may relasyon kami ni Ralph at isa lang siyang pustahan ng barkada ni Ralph. Lalong tumindi ang galit niya matapos ang sinabi ni Blair. Parang piniga ang puso ni Ralph. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. 7 taon niyang sinisi ang sarili. Iniisip kung saan siya nagkamali, kung bakit siya iniwan ni Kiara. Ngunit ngayong narinig niya na ang katotohanan, isang apoy ng matinding galit ang sumiklab sa dibdib niya. I'm sorry, Blair. Ayoko magalit sa akin si Ralph at magkasiraan kami ng kapatid ko. Sagot ng kapatid niya kay Blair. Hindi na siya nakapagpigil. Malakas niyang binuksan ang pinto. Enough! Narinig ko ang lahat, Blair. Nagulat ang 2 babae. Tumayo si Blair at agad na lumapit. Pero tinaboy niya ang kamay nito. Ang mga mata ni Ralph naglalagablab sa galit habang nakakuyom ang kamao. 7 taon kitang tinuring na kaibigan. 7 taon kong sinisi ang sarili ko dahil iniwan ako ng babaeng mahal ko. Pero ikaw pala ang dahilan. Ikaw ang sumira sa amin ni Kiara. Ralph, I'm sorry. Ginawa ko lang naman yun dahil mahal kita. Hindi ko kayang nakikita kami kasamang iba. Baliw ka. Hindi kita kailanman minahal. At kahit kailan hindi papalitan ng kahit sino si Kiara sa buhay ko. Napahagulhol si Blair at pilit siyang hinawakan. Ngunit mabilis niyang binawi ang kamay niya. Tapusin na natin itong pagkakaibigan natin, Blair. At huwag na huwag ka na lalapit kay Ate Rina, sa akin, at lalong-lalo na kay Kiara. At sa huling pagkakataon, tumalikod siya at iniwan si Blair na nakaluhod sa sahig, humahagulhol. Kahit na puno pa rin ng galit si Ralph, agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Lucho. I need your fucking private plane, Lucho. Kailangan ko makarating ngayon sa hacienda ni Don Benjamin. Kailangan ko makausap si Kiara. Bro, kumalma ka nga. Nasa rooftop ang jet. Pumunta ka na lang sa bahay ko at ako na lang maghahatid sa'yo. Walang sinayang na oras si Ralph. Halos sunod-sunod ang bawat tibok ng puso niya habang nasa biyahe. 1 oras lang dumating na siya sa hacienda. Bumaba siya sa gate ng mansyon. Hinahabol ang sariling hininga. Naglalakad papasok at doon niya nakita si Kiara. Kiara! Tawag niya, puno ng desperasyon. Napalingon ang babae at agad na tumigil sa paglalakad. At sa isang iglap, nakita niya ang batang tumatakbo palapit dito. Mommy, wait for me! Nanlaki ang mga mata ni Ralph. Parang may humila sa puso niya. Pinako sa lupa ang mga paa niya. Hindi siya makagalaw.
hindi makapagsalita. Agad na inabot ni Kiara ang kamay ng bata at tinago ito sa likod. Nakatitig lang si Ralph sa dalawa. Walang lumalabas na salita sa bibig niya. Kiara. Ngunit hindi niya marinig ang sagot, sapagkat ang mga mata nito nakapako lang sa bata. Sa mga mata nito na tila pamilyar. Sa anyo na mukha na parang salamin na nakaraan. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi siya pwedeng magkamali sa kanyang nararamdaman. Nakikita ni Ralph ang kanyang sarili sa batang lalaki na nasa harapan niya. Anong ginagawa mo dito? Hindi makapaniwalang tanong ni Kiara. Nakatayo lang ito sa may pinto ng mansyon habang nakatingin sa kanya. Hindi sumagot si Ralph at napatingin sa batang lalaki. Pilit na tinatago ang bata sa likod niya at iniiwas kay Ralph. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ralph at seryosong tiningnan si Kiara. Sinong ama ng batang yan? Don't you ever lie to me, Kiara. Sagutin mo ang tanong ko, Ralph. Anong ginagawa mo dito? Sinabihan na kita na wag ka susunod sa akin dito sa hasyenda. Mariin na wika ni Kiara, ngunit hindi yun pinansin ni Ralph. Is he mine? Ano ko ba ang batang yan? Answer me, Kiara. No, he is not yours. Just tell me the truth. Alam ko sa akin ng bata na yan, he is my son. Umiling sa kanya si Kiara. Humarap ito sa batang lalaki at kinausap to. Baby, punta ka muna sa room mo. Mommy just need to talk to someone. Napatingin sa kanya ang batang lalaki at nagtama ang kanilang mga mata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa bata. May kung ano humaplo sa puso ni Ralph nang makita niya ang mukha nito. Who is he, Mama? Siya po ba si Papa? Kumuyom ang kamao ni Ralph sa tanong ng batang lalaki. Mukhang tama nga ang hinala niya na anak niya ang bata na pilit tinatanggi ni Kiara. Please baby, makinig ka na lang kay Mama. Go to your room now. Tumango naman ito. Lumingon pa ulit sa kanya ang batang lalaki bago ito sumunod sa sinabi ni Kiara. Umalis na ang bata. Sila na lang ni Kiara ang natira. Muling humarap sa kanya ito at halata sa mukha ng babae. Nagalit ito sa kanya. Umalis ka na, Ralph. Wala ka mapapala dito. Huwag ka nang lalapit sa akin ulit. No, Kiara. I'm here to explain everything about what happened 7 years ago. Kasinungalingan lahat ang sinabi ni Blair. Hindi kita niloko. Paliwanag ni Ralph at sinubukan niya lapitan ang babae pero umiwas ito. Walang emosyon ang titig ni Kiara. Huli na yung paliwanag mo, Ralph. Hindi ko alam kung dapat pa ako maniwala sa mga sinasabi mo. Umalis ka na. Huwag ka na magpapakita sa akin. Tinalikuran na siya ni Kiara. Pinigilan niya ang dalaga at niyakap ito mula sa likod. Hindi na napigilan ni Ralph ang pagpatak ng luha niya. Hindi niya kakayanin kung sakaling malayo pa ulit sa kanya si Kiara. Lalo pa ngayon, nasigurado siya sa kanyang sarili na siya ang ama ng batang lalaki na kausap kanina ni Kiara. Please, I can't take this feeling anymore. 7 years is already enough. Mababaliw ako kapag nalayo kayo sa akin. Ralph, let me go. Hindi mo ba naintindihan na ayaw ko na sa'yo? 7 years is enough to move on from you. Saad ni Kiara, pilit inaalis ang kamay niya na nakayakap sa kanya. Huwag naman ganito, Kiara. Please, I want to meet my son. Huwag mo naman ipagdamot sa akin ng pagkakataon na makilala ang anak ko. Nagmamakaawa ako, Kiara. Hayaan mo ako makilala ang bata. Hindi ko siya kukunin sa'yo. Gusto ko lang makilala siya. Please listen to me. Halos lumuhod na siya sa sahig dahil pilit lumalayo sa kanya si Kiara. Hindi nagsalita si Kiara. Inalis ito ang pagkakahawak niya sa katawan ng babae. Pumasok ito sa mansyon at naiwan si Ralph na nalulunod sa sarili niyang luha. Lumipas sa ilang sandali, ngunit walang Kiarang bumalik. Unti-unti siyang nawawalan ng pag-asa na makilala ang anak niya. Tumalikod na siya at aalis na sana nang may magsalita mula sa likod niya. Are you my papa? Tanong ng isang boses. Natigilan si Ralph sa kinatatayuan niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Unti-unti siyang humarap
at hindi niya mapigilan na maluha nang makita si Rafael. Lumuhod siya para magbantay silang dalawa. What's your name po? My name is Ralph. Are you my father? Agad niya itong niyakap at hindi na rin niya napigilan ng pag-iyak. Mahigpit ang pagkakakapit ito sa damit niya na para bang ayaw na siyang bitawan nito. Ba't ngayon ka lang dumating, Papa? Hindi mo ba ako love? No, baby. Mahal na mahal kita. And I'm very sorry kung ngayon lang ako dumating. But you are so precious to me. Then what took you so long to come back, Papa? Inggit na ako sa mga classmate ko dahil may papa sila tas ako wala. Hinarap niya ang anak at pinunasan ng luhang pumapatak sa mga mata nito. Bigla siyang nakaramdam ng awa dahil pulang-pula na ang pisngi nito sa pag-iyak. Don't cry. Hindi na ako aalis. Mananatili si Papa sa tabi mo. Hindi ko hahayaan na magkalayo tayo ulit. Promise po, di ka na aalis? Promise, hindi na ulit aalis si Papa. Simula ngayon, lagi na akong darating sa tuwing kailangan mo ako. Nagpapasalamat siya kay Kiara dahil pinagbigyan siya nitong makilala ang anak niya. Let's just do co-parenting. Mas mabuting setup yun, Ralph. Hindi ko naman ipagdadamot sa'yo si Rafael. Basta ipaalam mo lang kung hihiramin mo yung bata. Seryosong saad ni Kiara habang nag-uusap sila sa garden tungkol sa kanilang anak. Sobrang saya ni Ralph dahil nakilala niya ang bata. Sa lumipas na 7 taon, hindi niya akalaing nagkaanak sila. Why? I thought, hinayaan lang kita makilala ang anak mo. Ngunit hindi ibig sabihin na ginawa ko to para pati tayo maging maayos. Maiintindihan naman ni Rafael itong sitwasyon kapag nasa tamang edad na siya. Hindi niya nagustuhan ang idea ng co-parenting dahil lang gusto niya muling suyuin ang babae. Hindi niya hahayaan na habang buhay na malalayo sa kanya ang babaeng mahal niya. Kung noong una, ang plano niya ipupunta siya ng hasyenda para kausapin si Kiara, nag-iba na ngayon ang plano niya. Hindi aalis na hasyenda si Ralph hanggat hindi niya kasama ang kanyang mag-ina. Baby, can you help me? Ano po yun, Papa? Can you give this to your mother? Huwag mo sasabihin na galing sa akin, ha? Agad na sumunod sa sinabi niya si Rafael. Nagpatuloy lang si Ralph sa ginagawa. Kasabwat pa niya ang kanyang anak para muling suyuin ang puso ni Kiara. Tulad ng pagpapaganda sa garden na inaalagaan noon ni Kiara. Ngunit sinasabihan siya nito na ibabaon si Ralph sa garden kapag hindi pa rin siya tumigil. Ngunit hindi nakinig si Ralph. Nagpatuloy lang siya sa pagpapapansin sa babae. Look, it's a butterfly. Kasama niya si Rafael sa garden at tinuturuan niya ang kanyang anak na magtanim. Beautiful like Mama. Diba, Daddy? You're right, beautiful like Mama. Rafael, pinapapasok ka na ni Ma'am Kiara sa loob. Doon ka na lang sa kwarto mo maglaro. Saad naman ng isang katulong. Napabuntong hininga na lamang si Ralph nang kunin na ang anak niya para ipasok sa loob ng mansyon. Naiintindihan naman yun ni Ralph. Isa yun sa mga batas ni Kiara tungkol kay Rafael. Kailangan niyang sumunod para sa kaligtasan ng bata. Hindi ka talaga susuko, Gomez. Saad sa kanya ni Don Benjamin. Matapos nitong malaman ang tungkol sa pagtuloy niya sa isang kubo na malapit sa mansyon. Nakabantay siya sa kilos ni Kiara araw-araw. Lahat ginagawa niya para mapansin siya nito. Pero pinagtatabuyan lang siya ng babae. I'm so sorry, Don Benjamin. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. At hindi ako basta-basta susuko. Sagot niya sa matandang lalaki at napailing sa kanya na lamang ito. Sigurado ka? Kaya mong palambutin ang pusong naging bato na? Karni nga napapalambot ko. Puso pa kayo ng babaeng mahal ko. Biro pa ni Ralph. Ibibigay ko ang buong tiwala ko sa'yo para sa anak ko at sa aking apo. Ngunit kapag sinaktan mo pa ulit ang anak ko, makakatikim ka na sa akin, Gomez. Hindi ko sisirain ang tiwala niyo sa akin. Mahalaga sa akin si Kiara at ang anak namin. Nagpatuloy siya sa panunuyo kay Kiara, kahit minsan nagagalit sa kanya ang babae. Ngunit, ang hindi niya nagustuhan ay ang pagbisita ni Leon sa hasyenda at nakipaglaro pa ito sa anak niya. Layuan mo ang mag-ina ko, Leon Madrigal. Hindi ko hahayaan na makuha mo sila sa akin.
Aniya sa lalaki. Sigurado ka ba na ikaw pipiliin nila? Parang mas gusto nila akong kasama. Sagot ni Leon na may ngisi sa labi. Napikon siya sa sinabi nun. Akmang susugurin niya ito ng suntok nang bigla ito nagsalita para pigilan siya. Chill bro. I'm just kidding. Hindi ko gusto si Kiara. Tulad mo ang type ko. Wika nito sabay kindat sa kanya. Napangiwi na lamang si Ralph at humakbang siya para makalayo dito. Umalis ka na nga, baka masuntok pa kita. Umalis naman agad ang lalaki at nakahinga siya ng maluwag dahil ibig sabihin wala siyang dapat ikatakot na baka may umagaw sa mag-ina niya. Akala ni Ralph umaayon na lahat sa kanya. Ngunit isang araw, galit na lumapit sa kanya si Kiara. Hindi ka ba titigil sa kahibangan mo, Ralph? Hindi mo ba naiintindihan na ayaw ko nga sa'yo? Hindi kita mahal. No, I won't stop. Makinig ka sa akin, Kiara. Parte lang ito ng plano ni Blair para sirain ang relasyon natin. Please listen to me. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kahit sa loob ng 7 taon, hindi ka nawala sa puso ko. You know what? I don't care. Kung anong plano ni Blair, kung plano niya ang lahat ng to, ang paninira niya sa atin noon, you should remember this. Huli na ang lahat. Hindi na mapapawi ng paliwanag mo lahat ng sakit na pinagdaanan ko noon. Ang mga salitang binitiwan ni Kiara, puno ng panunumbat. Laman ng sakit na naranasan niya noon. Hindi mapigilan ni Ralph ang masaktan. Alam niya na nagkulang din siya sa relasyon nila ni Kiara. Akala niya noon, sapat na mahal niya ang babae. Ngunit hindi pa rin sapat ang lahat. Dahil sa isang kasinungalingan, iniwan siya nito. Alam ko nagkamali ako, Kiara. Hindi ko nagawa ng tama ang pagiging boyfriend ko sa'yo nung college tayo. I wasn't able to protect you sa taong tulad ni Blair, and I'm sorry for that. Like I said, it's already too late, Ralph. Kinaya ko na yung 7 taon na wala ka sa tabi ko. Siguro naman, kaya ko ang habang buhay nang wala ka. Nasaktan siya sa sunod na sinabi ni Kiara. Paano siya? Hindi niya kaya na wala si Kiara sa tabi niya. Mababaliw siya kapag hindi niya nakakasama si Kiara. Kiara naman, hayaan mo ako makabawi sa'yo. I still love you. Umiling lang sa kanya ang babae. Umalis na ito sa harap niya at naglakad papalayo. Pinanghinaan na naman siya ng loob, ngunit hindi yon dahilan para huminto siya. Hindi niya susukuan si Kiara. Talk to him, Kiara. Walang masama kung bubuksan mo ulit ang puso mo para kay Ralph. I know you still love him. Kailangan mo na alisin ang galit sa damdamin mo. Wika ng ama ni Kiara habang kinakausap ito. Sa lumipas na linggo, napapansin ni Kiara ang mga effort na ginagawa para sa kanya ni Ralph. Alam niyang kasabwat si Rafael dahil alam niya na galing sa lalaki ang bulaklak na binibigay sa kanya ng anak araw-araw. Mama, I'm sleepy. Saad ni Rafael sa kanya matapos niyang basahan ito ng storybook. Alright, sleep ka na. Sagot niya at hinawin nito ang buhok na nakaharang sa mukha nito. Sa totoo lang, gusto niyang mainis. Habang lumalaki si Rafael, mas lalo ito nagiging kamuka ng lalaki. Siya ang nagdala ng 9 na buwan, pero yung tatay nito ang naging kamuka. Mama, do you still love Papa? Hindi niya alam kung ano isasagot sa anak. Alam niya na may nararamdaman pa siya dito, ngunit napangungunahan siya ng galit. Palagi. Natatakot siya na kapag sumugal pa muli, baka masaktan na naman siya. Natatakot siya na baka si Rafael ang habol ng lalaki. Kaya pilit siya nito sinusuyo na kahit ano sabi niya, ayaw niya dito. Bakit mo naman niya natanong, anak? Isa ba yan sa mga plano niyo ng papa mo? Hindi po. Nakikita ko po kasi nag-effort siya na always do his best for you. Parang may kung anong tumusok sa puso niya sa sinabi ng anak. But Mama, if you don't love him anymore, just tell Papa right away so both of you won't get hurt in the end. Patapos ang kanilang pag-uusap, lumabas siya para magpahangin. Sa harapan niya, matatanaw ang garden na pinapaganda ni Ralph, pati na rin ang treehouse na tinayo nito para kay Rafael. Kahit ano ang sabihin niya sa lalaki, talagang hindi ito humihinto. Araw-araw, pinapakita nito na seryoso siya para muli siyang mapaibig. Galit na galit siya kay Blair
Dahil kung hindi nito sinira ang relasyon nila ni Ralph, baka kapiling niya ang lalaki nung pinagbubuntis niya ang kanilang anak. Hindi siya lalayo at baka nga kasal na sila ngayon. Habang nagpapahangin siya, nakita niya si Aling Edna na naglalakad palapit sa kanya. Balisa ang ginang na naging dahilan para makaramdam siya ng pag-aalala. Aling Edna, may problema po ba? Kiara, pwede ka bang pumunta sa kubo? Biglang kumunot ang kanyang noo sa sagot ni Aling Edna. Sumagi sa isip niya si Ralph dahil doon tumutuloy ang lalaki dahil ayaw nga nito umalis sa hasyenda. Bakit po? Aling Edna, may nangyari po ba kay Ralph? Sumama kasi siya sa asawa ko sa pagkuha ng biniling kalabaw sa kabilang bayan. Naabutan sila ng malakas na ulan. Ayun, inaapoy ng lagnat. Kanina pa niya binabanggit ang pangalan mo. Pagkatapos ng sinabi ni Aling Edna, tumakbo pa palabas ng gate ng mansyon si Kiara at tinahakandaan patungo sa kubo na kinaroroonan ngayon ni Ralph. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Kiara. Nararamdaman niya ang init ng sulok ng mata niya dahil sa nagbabadyang luha. Hindi niya kakayanin kapag may nangyaring masama sa lalaki. Pagbukas ng pinto ng kubo, agad na hinanap ng mata niya si Ralph. Naabutan niya ito nakahiga sa isang manipis na latag at balot na balot ng kumot. Nanginginig ang katawan ni Ralph at naririnig niya ang mahihinang pagtawag dito sa kanyang pangalan. Nilapitan ni Kiara ang lalaki. Kinapa niya ang noo nito. Tama nga ang sinabi ni Aling Edna na inaapoy ito ng lagnat. Ralph, andito na ako. Kitang-kita niya ang paghihirap ng lalaki. I'm sorry, Ralph. Sorry kung pinahirapan kita. Natatakot lang kasi ako sumugal muli. I'm sorry if you had to go through this. Umiiyak na sa adik Kiara habang payapang natutulog si Ralph. Hindi niya na malayang nakatulog na siya sa pagbabantay kay Ralph. Nagising na lamang siya nang maramdaman niyang may humahaplos sa mukha niya. Binuksan niya ang kanyang mata at nagtagpo ang mata nila. Bumilis ang tibok ng puso niya at para siyang inaakit ng titig sa kanya ng lalaki. Nananaginip ba ako? Are you here? Okay ka na ba? Magaling ka na ba? Napakurap-kurap si Kiara at sinubukang haplosin ang piskin ng lalaki. Doon siya muling naiyak. I'm sorry if I ran away from you. Hindi ko man lang sinubukan na itanong sa'yo kung totoo yung nalaman ko. I'm sorry. Kung itinago ko si Rafael sa'yo. Umiiyak na wika niya kay Ralph. Umiling ang lalaki at inaalis ang luhang tumutulo mula sa mata niya. Napapikit siya nang dampian ito ng halikang kanyang noo. I understand everything, Kiara. Alam ko nasaktan ka sa sinabi sa'yo ni Blair. But let's forget that painful past. Ang importante sa akin ngayon ay ang hinaharap kasama ka at si Rafael. Hindi na napigilan ni Kiara ang kanyang sarili. Hinila niya si Ralph para yakapin ang lalaki. Mahal na mahal kita, Kiara. Huwag ka na ulit aalis sa tabi ko dahil hindi ko nakakayanin. Tumango siya sa sinabi ni Ralph. Unti-unting humupa ang bigat sa dibdib niya dahil muli niyang pinalaya ang kanyang nararamdaman. Sinira na ni Kiara ang pader sa puso niya at muling niyakap ang pag-ibig ni Ralph. Tuluyan ang naghilom ang sugat ang puso ni Kiara. Hindi man madali, unti-unti niyang ibinaba ang pader na itinayo niya laban sa lalaki. Marahil, itinago lang niya noon ang totoo niyang damdamin sa ilalim ng lahat ng hinanakit. At ngayong pinili niyang pakinggan muli ang tibok ng puso niya, natutunan niyang lumaya sa pait ng nakaraan. Sunduin ka namin sa office mo. Malapit na kami ni Rafael matapos dito. Ani Ralph sa telepono. Bumalik na siya ng Maynila, ngunit hindi na siya mag-isa. Kasama niya ang anak at si Ralph. Hinayaan niyang magbonding ang mag-ama habang siya na may muling bumalik sa trabaho. Can you buy me my favorite coffee drink? Aniya, habang abala sa laptop. Sure ma'am, no problem. Dadaan muna kami sa coffee shop. Bibili na rin ako ng lunch natin. Thank you for that. Anong thank you, may kapalit yun. Inikot niya ang mga mata kahit hindi naman siya nito nakikita. Ngunit hindi niya napigilan
na mas lalong lumawak ang ngiti sa labi. Oo na po. I love you, Mr. Ralph Gomez. At mahal na mahal din kita, Mrs. Kiara Dennis Gomez. Sa totoo lang, kinikilig pa rin siya, gaya ng dati. Hindi nagbago si Ralph, at lagi pa rin siyang pinapakilig sa simpleng paraan. Sige na, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Mag-ingat kayo At ikaw, mag-ingat sa pagmamaneho mo. Ngunit ilang minuto lang nakalipas. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Napangiti si Kiara. Inakala niyang dumating na sina Ralph at Rafael. Pero agad naglaho ang ngiti sa kanyang muka nang makita ang bumungad. What are you doing here, Blair? Mapanuyang ngumiti ang babae. Layuan mo na si Ralph. Ginagamit ka lang niya para kalimutan ako. Hindi ka talaga niya mahal. Ang anak mo lang ang habol niya. Hindi man lang natinag si Kiara. Noon, nadurog siya sa ganitong salita, pero ngayon hindi na. Hindi mo na ako matatakot sa mga sinasabi mo. You're a liar. Ikaw ang hindi minahal ni Ralph. Kaya tigilan mo yung pagsira sa amin. Nagapoy sa galit ang mga mata ni Blair. Itataas sana ang kamay para saktan siya, ngunit maagap si Kiara. Nahawakan niya ang kamay nito ng mariin hanggang mapaigik ang babae. Hindi ko hahayaang masaktan mo ko. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. At sa totoo lang, hindi ka naman bagay kay Ralph Matatag na sabi niya sabay tulak kay Blair. Dahilan? Para mapaupo ito sa sahig. You bitch! Sigaw nito. Pero agad bumukas ang pinto. Pumasok si Ralph kasunod ng dalawang security guard. Agad nilang sinunggaban si Blair. Habang si Ralph mabilis nilapitan si Kiara. Are you hurt? May sugat ka ba? I'm fine, Ralph. Of course, di ko hahayaang saktan niya ako. Ralph, ako ang piliin mo, please. Ginagamit ka lang niya dahil may anak kayo. Sigaw ni Blair habang nagpupumiglas. Tama na, Blair. Itigil mo na ang paninira sa pamilya ko. Ipapakulong kita kung patuloy kang lalapit sa amin. Nagmamakaawa ang babae, pero mariin na utos ni Kiara ang narinig niya. Itapon niya sa labas. At siguraduhin yung hindi na siya muli makakapasok dito. Habang dinadala palabas ng gwardya si Blair, hawak naman ni Ralph ang kamay ni Kiara. Wala na magugulo sa atin, Kiara. Sisiguraduhin ko sa rehas ang pupuntahan ng babaeng yan. Pati ng kahit sino susubok sirain ang pamilya natin. Napasandal si Kiara sa kanya. Nagpasalamat sa tamang oras ng pagdating ng lalaki. Hindi niya inakalang aabot si Blair sa ganitong kabaliwan. Kaya tama lang na malayo ito sa kanila. Lumipas ang 1 taon at sa wakas kinasal sila. Hindi man ang grande, puno naman ng pagmamahal ang kasalang yon. Naaalala pa ni Kiara ang paglalakad sa aisle. Si Rafael na abala sa pagbato ng petals at si Ralph na halos maiyak na nag-aabang sa kanya. Mula noon, nagsimula silang tahakin ng bagong buhay bilang isang buo at mas matatag na pamilya. Samantalang si Blair hindi nakulong, ngunit dinala siya sa isang mental facility matapos tuluyang mawala sa katinuan. Sa kabila nito, walang nagbago sa pagmamahalan nila ni Ralph at mas lalo pa itong tumibay. Lalo na nang isorpresa niya ang lalaki sa mismong kaarawan nito patungkol sa kanyang muling pagbubuntis. Katahimikan ang bumalot sa lugar, kasunod ng pagsigaw ni Ralph. Maya-maya nagulat ang lahat dahil binuhat niya si Kiara sa ere. Sabay sigaw na, I'm going to be a father again. Napuno ng tawanan at yakapan ng buong gabi. At para kay Kiara, wala na siyang ibang mahihiling pa. Siguro nga minsan, ang pusong naging bato dahil sa sakit, maaari ring muling mabuhay. Ang pagpapatawad ang naging susi para maghilom ang sugat. At sa huli, muling natagpuan ni Kiara ang tunay na pagmamahal kay Ralph, sa anak nila, at sa bagong pamilyang sabay nilang bubuuhin. The End.